Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwedeng magkapalit ng situation kasi connected ka sa kanya. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Siya nga pala guys, pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-upload kasi graduation na nung anak ko eh. Mag-high school na siya. Medyo busy lang. Ang unang message ng person mo, sorry. Kung hindi mo yan naririnig sa kanya kasi isa ito sa pinakamahirap sabihin na salita. Pero nakakaginhawa sa pakiramdam kapag narinig or nasabi. Takot akong mawala ka pero hindi kita pag-aari. Sinasabi mo na ayaw mo na pero nahihirapan ka pa rin humiwalay. Hindi ako masaya sa kanya. Kung yan yung totoong dahilan, ilang months pa lang, makipaghiwalay ka na sa person mo. Pero huwag kang makipaghiwalay na nawalan ka ng pagmamahal kasi meron ng kapalit. Napaka-unfair nun. Hindi ko na uulitin. Third person ang tinutukoy ng mga cards. Alam nyo guys, ang bumabali sa tama ay ang maling pangangatwiran. Kahit kaibigan lang. Kasi sa puting cards, nagkaroon ng problema. Umiwas na tong third person. Ang umahabol yung isang person na lang. Alam nyo guys, sa experience ko mas piliin nyo yung tama. Kasi meron niyang maganda at walang hangganan na kapalit. At saka guys, na-witness ko din yung mga naiwang luhaan dahil ipinagpalit. Mas naging matagumpay pa yung buhay. Kasi andun pa rin yung paniniwala sa Diyos kahit na may mahirap na pinagdaanan. Itong open up your spiritual gifts. Bibigyan ka ng message ng angel or guide mo para magkaroon ng growth, yung pag-unlad sa buhay mo. Mas mariresolbahan ang problem sa pakikipag-usap. Be the real you. Magpakatotoo ka sa kung ano yung nararamdaman mo. Huwag kang padala sa kung ano yung dalang drama ng iba. At saka sa bawat chapter na pinagdaraanan mo, patuloy kang matuto. Don't give up on love. Mahirap man itong sasabihin ng card, ay kailangan mong gawin para maging malaya ka, yung kaisipan mo at saka pakiramdam. Kailangan ng forgiveness sa sarili o sa kapwa. Hindi naman natin agad-agad makukondisyon yung sarili natin para magpatawad. Nasa proseso yan. Kung hindi ka nakaresonate dito sa mga naunang cards, sa tarot cards naman alamin natin. At saka mag-isip ka nga pala ng tanong na masasagot ng yes or no. Mamaya natin yan gagawin. Itong tarot cards muna. Alamin natin kung ano yung revelasyon na dapat mong malaman. Patungkol sa career, sa financial at health. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung
akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Swords, the Moon at the Tower. Hindi naman kasi kusang bumaliktad yung isang card kaya inapright ko siya. Sa mga cards na ito, pinapakita na marami kang plano sa buhay at saka gusto mo na perfect mo itong makamit. Pero pinapaalala ng mga cards na merong mga sitwasyon na mahihirapan kang maintindihan, katulad ng sa kapwa mo na hindi ka kagad nila matutulungan at saka meron ding changes. At saka susubukan ng universe ang pasensya mo at paniniwala. Yung changes na mangyayari sa buhay mo na wala kang magiging kontrol, kundi sumunod. Sa career, kailangan mong pag-aralan o matutunan yung trabaho na gusto mo. At saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo, hindi kayo magkasundo ng mga katrabaho mo. Merong miscommunication at saka misunderstanding. May mga mahirap na sitwasyon ka mang pinagdaraanan sa career o kaya sa negosyo, ay ito yung lesson na dapat mong matutunan. At saka yung mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo, yan yung magbibigay sa iyo ng better position o kaya mas secure na trabaho. Sa mga single, merong potential person kang nagugustuhan at hindi magtatagal ay magkakaroon kayo ng relasyon. The Emperor, ito naman yung additional card. Nakadalawang cards ka na para sa tagumpay kasi ang ilan sa inyo, mas gagamitin mo yung isip mo kesa sa emosyon. Nakadalawang cards ka na para sa secure na buhay. At saka ipagpapatuloy mo kung ano yung mas importante. Gamit naman tayo ng rune para sa isa pang clarity. Itong rune naman na ito ay Algis. Ito ay protection na ang ibig sabihin ay makakayanan mo or malalagpasan yung problem mo sa health. At saka meron ding bagong person na darating, pwedeng lover o kaya bagong magiging kaibigan. Ituloy ko lang para sa mga single na kapag nagkaroon ka ng bagong karelasyon, hindi agad-agad pagkakatiwalaan ka ng person. Hindi niya kasi pinapatagal yung panliligaw. Kinikilala niya yung person kapag nakarelasyon niya na. At itong potential person na darating sa iyo para sa mga single ay lesson na dapat mong matutunan. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo. Pero walang nakakaalam nito guys ha. Hindi nyo pinapakita sa iba na meron kayong problema. Kaya nagulat na lang yung ibang tao nung malaman na nagkahiwalay na kayo. Ang tingin pa naman nila sa relasyon nyo ay perfect. Maganda kasi yung image nyo ng person mo. At saka isa sa inyo ang sinadya na itago yung problem para hindi na ito lumaki pa. Itong mga cards na ito na the High Priestess, the Hangman, at Two of Cups. Nakadalawang cards na para sa salitang sorry. Pero hindi ito patungkol sa third person or anuman. Kasi ang pinatutungkulan ay kung sino yung totoong karelasyon. Doon humihingi ng kapatawaran. Kasi nagkakaroon na ng realization itong person na ito sa kung gaano naging maganda yung buhay niya sa nakaraan. Na gustong maibalik yung dating buhay o kaya relasyon. Yung magkaroon ng kapayapaan sa isip at saka nararamdaman.
Pero pinapaalala ko lang kasi sa mga naunang puting cards, hindi siya binalikan nung dati niyang nakarelasyon. Kaya mas pipiliin niya yung taong makakaunawa sa kanya na kahit paulit-ulit siyang magkamali ay patatawarin siya. Hindi pwedeng ganon. Ayusin mo muna yung sarili mo at saka maging responsable sa mga desisyon. Sa financial man, sa career, sa love life, hinay-hinay sa pagkukwento. Kasi hindi lahat ng tao ay makaka-relate sa magandang nangyayari sa buhay mo. Kung ang ilan sa inyo nagpo-focus sa kita or financial, kailangan balansihin mo kung ano yung mga kailangan at saka hindi. Huwag kang masyadong magpaka-focus sa problem mo sa financial kasi magkakaroon ka ng sapat na para matugunan yung pangangailangan mo. The Fool in Reverse. Message sa iyo na huwag kang mawala ng tiwala sa sarili mo at saka sa may kapal. At saka hinay-hinay din sa mga decisions kasi may mga tamang timing para dyan. Kung hindi mo man makamit kung ano yung gusto or hinahangad mo sa buhay. At saka ingat din sa mga manloloko. Kapag alam mo na ganun yung patutunguhan, huwag mo nang ituloy yung transaksyon. Single ka man or nasa relationship, maraming person ang humahanga sa iyo sa mga decisions mo at aura. Ito yung, maganda ito. Fehu. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon ka ng financial stability. Merong pag-unlad sa anumang aspeto ng buhay. Kaya pala sinasabi na sa mga tarot cards na magiging secure ang sitwasyon mo, career or negosyo. At saka para sa mga single, i-release mo na yung sarili mo sa sitwasyon na tapos na, lalo na kung hindi naman ito nakakapagpasaya sa iyo. Kasi pangalawang card na ito guys, na merong person na darating, makakarelasyon mo siya, mararamdaman mo yung strong connection nyo. Sa mga nasa relationship, naka-4 na cards ka na kailangan i-cool down mo muna yung sitwasyon para yung maging desisyon nyo ng person mo ay fair at hindi mauuwi sa pagtatalo. Kasi pareho kayong nasasaktan ng person mo sa nangyayari sa relasyon at saka yun kasi yung sign na importante at mahal nyo yung isa't isa. 5 of Cups, 8 of Cups, at 10 of Swords. Sa mga cards na ito, ipinapakita na merong person na matagal na matanggap yung nangyari sa koneksyon o relasyon. Nasa healing na proseso itong person na ito at may pagsisisi na kung bakit hindi kanya trinato ng mabuti at hinahangad niya yung kapatawaran. Kasi alam na ng person na ito kung sino yung mas lubos na nasaktan sa sitwasyon. Nakapag-adjust na kasi yung person na naagrabyado sa sitwasyon. At saka sa kalusugan, itong 3 cards na ito ay kahit naka-upright siya, hindi maganda. Kung hindi mo kayang i-heal yung sarili mo, kailangan mo ng counseling. Kasi ang ilan sa inyo, nagkasunod-sunod yung problema mo. Kaya naapektuhan na din pati yung kalusugan mo. At saka sinabi na sa mga naunang cards na masusolusyonan mo kung ano man yung health problems mo. At saka huwag tumutok sa problema. Kaya pala, inuna ng sinabi ng rune yung patungkol sa kalusugan. Kahit hindi pa yun yung topic natin. Sa mga single, ang ilan sa inyo kung hindi inabandona ang relasyon ay nawala yung person mo. Hindi mo alam kung paano ka makaka-move on.
Single ka man or nasa relationship, kung inabandona ng person ang relationship or connection, yun na yung kasagutan niya sa mga tanong mo kung bakit bigla na lang siyang nawala. Itong additional card na Six of Swords ay unti-unti nang nagkakaroon ng healing sa iyo at saka moving on ka na. Nalalagpasan mo na yung mga mahirap na sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Kumbaga nagiging kalma na kasi mas pinipili mo yung happiness mo at saka positibo. May posibilidad din na ang ilan sa inyo nag-travel ka o kaya sa ibang bansa ka nagtrabaho. Kumbaga lumayo sa sitwasyon para sa bagong simula. Maganda tong ginagawa mo sa sarili mo. Nakaka-inspire. Kasi fighter ka. Itong Uthala, ang ibig sabihin nito ay family, inheritance, at saka patungkol sa mga finances, at saka family matters. Ano yan guys yung pag-give up sa situation na para sa ikakabuti ng lahat. At saka basa na rin sa lahat ng mga cards mo. Kung meron mang nawala, merong bagong simula na mas makakabuti sa tatahakin mong landas. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards na para sa abandonment. Pero ang isa doon na abandonment, ikaw yung may desisyon. At saka nakatatlong cards na rin para sa paghihiwalay kasi nahihirapan ka ng ayusin yung relationship nyo. 444, you're on the right path. At saka ang isa sa mahirap na word ay goodbye, lalo na kung marami na kayong napagsamahan. 252, urge you to be courageous, self-confident, and adventurous, and step out your comfort zone and take risks in your life. Ngayon guys, magtanong ka na ang magiging sagot ay yes or no. Pumili ka ng isa sa cards na ito. Kukuha ako ng 3 cards para malaman natin kung bakit yes or no ang sagot. Pwedeng mag-resonate yung 3 cards or isa lang ang mag-resonate sa tanong mo. Kung hindi masagot yung tanong mo, ibig sabihin para talaga sa mas nangangailangan. Para sa mga pumili ng card na ito, ang sagot ay no. Kung bakit no, kuha tayo ng 3 cards. Compromise. Ibig sabihin, kailangan ng pagkakasundo o kaya pagbibigayan. Ang isa rin ay yung kasunduan. Within the next few weeks. Sa panahon na yan, magkakaroon ng kasagutan yung hinihintay mo. Isang card na lang yung kailangan natin. Don't stop. Na kahit walang kasagutan pa yung mga pinaplano mo or gusto sa buhay, hindi kailangan yung mga negatibo ang magpahinto sa iyo. Tuloy-tuloy lang at magtiwala. Para naman sa pumili ng card na ito, ang sagot ay yes. Kung bakit yes, ito yung sagot. 3 cards. Kasi ito pala talaga yung tamang panahon or perfect timing
kaya yes yung sagot. Alamin pa natin kung bakit perfect timing. Meron palang big at happy changes na mangyayari sa buhay mo. Kaya kung nagkaroon ng delay, ibig sabihin meron talagang mas maganda na paparating. Ask for help from others. Makakabuti rin kasi yung may ibang opinion kaysa sa ikaw lang yung nag-iisip. Para mas lumawak yung idea mo sa sitwasyon or tamang desisyon.